Napakasarap talaga ng caramel bars na ito. Kaya naman pagka ito in-offer nyo sa inyong mga client, ay sigurado akong babalik-balikan. Kaya tara, gawin na natin. So, ang unang kailangan natin ay sugar and melted butter or margarine. And then, 2 large na egg yolk and 2 large na whole. I-cream lang natin to hanggang maging light na yung kanyang color. After nun, isunod na natin yung condensed milk at ang ating vanilla. Pagkatapos, ay ibit lang ulit natin saglit. Saka na natin ilagay yung flour, yung baking powder, yung salt. And ang magpapasarap dito guys, yung ating Dairy Gold skim milk ng Achievers. Ayan. So, maglalagay lang tayo dito ng at least 1 cup. Kung wala naman kayo ng mga skim milk, pwede kayong gumamit guys ng Bear Brand. So medyo mahal nga lang yun. Kaya ang ginagamit ko guys ay skim milk. Malinamnam naman ito. And then, ibit lang natin siya hanggang ma-well combine ang mga dry and yung ating wet ingredients. Make sure na mahalo nyo siyang mabuti, lalo na minsan yung mga skim milk o yung mga powdered milk ay nagbubuo-buo. At mapansin nyo, medyo maputla ang ating mixture. So, pwede kayong magdagdag guys ng food color. Ang gamit ko dito ay food color ng Decor 8. Naglagay tayo ng food color para naman eye-catching sa ating mga client. Ayaw naman nating magbenta ng maputla, di ba? So, haluin lang natin mabuti. At alam mo ba na ang super glucose ang siyang nagbibigay kunat bukod sa condensed milk dito sa ating caramel bars. Kaya itry nyo guys lagyan ng glucose. Napaka-moist niyan. And then yung kunat niyan ay perfect talaga. Pwede din to guys sa mga brownies and then sa mga coconut macarons. Lagyan nyo ng glucose. Yun ang isang sekreto para kumunat ito. So balik na tayo ulit dito. I-transfer na natin ang ating mixture sa 10 by 40 na baking tray. Ayan. So pwede din kayong gumamit ng 9 by 13. Medyo makapal lang yan. Itong 10 by 14 is perfect dito sa ating sukat ng caramel bars recipe na ito. Ayan. So, ilagay nyo lang dyan. Medyo makunat talaga. At ayan, dito gumamit ako guys ng sandok ng kanin bad, yung plastic. Nilagyan ko lang ng oil para hindi dumikit sa ating mixture. And then ilatag nyo lang mabuti. Dapat pantay-pantay yan. Para pantay din mabake. And dito naglagay ako ng glazed fruit na bili ko sa Orange App. Kung wala kayong glazed fruit, pwede kayong gumamit ng kung anong nuts ang inyong gusto. Saka na natin i-bake sa 170 degrees Celsius ng about 35 minutes or more. Depende pa din yan sa oven na ginagamit nyo. Sabi ko nga, hindi pantay-pantay ang luto ng mga oven natin. Kaya naman, nakadepende sa inyo yan. So, silip-silipin nyo lang. And then, ayan na, natapos nang i-bake yung ating caramel bar. So, balatan lang natin after lumamig. And then, pansin nyo, naglalagay ako ng plastic bago ko itaob yung ating caramel bars para hindi dumikit dahil napaka-moist nga nito. And then, ikakat lang natin sa magkakaparehong sukat. Ang size ng cut namin ay 1 by 1. Kaya naman dito sa 10 by 40 na tray na ginamit natin, makakakuha kayo ng 88 pieces. Siyempre ito is ginagamit ko siya sa sweet corner natin. Okay lang na medyo maliliit yung cut nyo para mas madami din yung mailalagay nyo sa inyong sweet corner. Kung 9 by 13 kasi ang regular size ko, nakakakuha ko doon ng 60 slices. Ayan, so kita nyo naman, napakaganda diba? Napaka-moist niyan at kahit na lumipas ang mga araw ay moist pa din. Kaya naman doon sa hindi pa nakakagawa na to o nakakatry na to ay itry nyo na. Masasabi kong perfect ito guys. Na kahit nga guys medyo ma-overbake yan ay sobrang moist pa din, promise. Ayan. So yun lang guys. Naway nakatulong ang munting tutorial natin na to. Sabi ko nga sabay-sabay tayong manood, matuto at kumita. Bye!